Lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang bagong PNP sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balikan natin ang naging paghahanda ng ating kapulisan sa unang araw ng Peace Rally March for Transparency sa iba't ibang panig ng bansa. Nakadeploy na ang kapulisan para sa 3-day INC Peace Rally upang matiyak ang seguridad, kaayusan at maayos na daloy ng aktibidad sa buong panahon ng pagtitipon. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Don Brosas. Nagsimula na ang malawakang accounting at deployment ng mga tauhan ng Philippine National Police para sa inaabangang 3 araw na INC Peace Rally na magsisimula ngayong araw. Sa Quezon City Police District, maagang nagsagawa ng accounting at jump-off ang mga pulis sa QCPD Grandstand sa Camp Karingal. Mula rito ay inilunsad ang kani-kanilang teams tungo sa mga itinalagang deployment sites sa lungsod, kabilang ang mga pangunahing kalsada at ruta na maaaring daanan ng mga dadalo sa programa. Kasabay nito, naka-full force din ang Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO sa kanilang paghahanda at deployment mula sa San Rafael, Metro Manila, bilang bahagi ng augmentation sa NCRPO para sa crowd control, visibility patrols at pagresponde sa anumang emerhensya. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na accounting at jump-off ang Northern Police District sa Tanigas Street, Caloocan City, kung saan nagtipo ng mga tauhan bago tumungo sa kanilang deployment areas upang matiyak ang seguridad sa northern side ng Metro Manila. Ang maagang deployment ng kapulisan ay bahagi ng mas pinaigting na seguridad upang tiyaking maayos ang daloy ng 3 araw na aktibidad at upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa lahat ng rally sites. Tinitiyak din ng PNP na handa na ang kanilang communication lines, command posts, medical teams at traffic management units upang agad makaresponde sa anumang sitwasyon habang nagpapatuloy ang INC Peace Rally. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Nagsimulang dumagsa ang mga ralista patungo sa Quirino Grandstand habang patuloy namang tiniyak ng PNP ang pagpapanatili ng seguridad upang maging maayos at ligtas ang daloy ng pagtitipon. Balikan natin ang balitang yan sa report ni Patrolman Don Brosas. Nagsisimula ng dumagsa ang mga rallyista patungong Quirino Grandstand ngayong umaga, ilang oras bago ang opisyal na pagsisimula ng malawakang Iglesia ni Cristo Peace Rally na magtatagal ng 3 araw. Makikita na ang pagdating ng mga delegasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at kalapit probinsya, sakay ng mga bus, private vehicles at ilang naglalakad patungo sa mismong venue. Dahil dito nagsisimula na rin ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga kalsadang papunta sa Luneta area. Habang patuloy ang pagdagsa ng mga kalahok, nagpapatuloy naman ang mahigpit na pagpapanatili ng seguridad ng kapulisan sa iba't ibang lugar ng pagdarausan ng pagtitipon. Nakadeploy na ang mga kapulisan sa mga strategic points gaya ng Quirino Grandstand, Mendiola, Ayala Bridge, US Embassy, EDSA Shrine at People Power Monument
upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang aberya. Ayon sa PNP, nakahanda ang buong puwersa upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng INCP's rally at nananawagan silang manatiling disiplinado at sumunod sa mga public safety reminders ang lahat ng dadalo sa aktibidad. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Sinilbihan ng mga otoridad ng warrant of arrest ang most wanted person sa lalawigan ng Rizal habang nasa kustodiya ng BJMP Taguig City matapos matunto ng kanyang presensya at kilalanin bilang may kinakaharap na kasong kriminal. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman Mark Lawrence Atencio. Most wanted person sa isinagawang operasyon ng Alaminos PNP sa Barangay Poblasyon, Alaminos, Laguna. Kinilala ang sospek na si alias J, pawang residente ng Barangay Poblasyon, Alaminos, Laguna. Naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang nirekomendang piyansa. Ang Laguna PNP ay patuloy na magsasagawa ng operasyon laban sa mga taong may pagkakasala sa batas upang mapanatili na ligtas at maayos ang komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio. Siniguro ng Quezon City Police District at Eastern Police District ang seguridad sa Ortigas Avenue sa 3 araw na pagtitipon ng INC bilang bahagi ng kanilang pagpapairal ng kaayusan at pagtiyak ng kaligtasan ng mga dumalo. Magbabalita dyan si Patrolwoman Pemary Octaviano. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Kasalukuyan po ay tayo ngayon nandito sa Ortigas Avenue kung saan makikita sa aking likuran ang ating mga kapulisan mula sa QCPD at EPD na handa na para magbigay ng seguridad para sa ating mga kababayan na makikilahok sa 3 araw na pagtitipon para sa peaceful rally. Nakahanda na ang mga kapulisan para sa pagbibigay ng seguridad sa magtitipon-tipon na mamamayang Pilipino, lalo na sa inaasahang malaking bilang ng dadalo sa 3 araw na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang peaceful rally sa kahabaan ng Ortigas Avenue. May kabuang 173 PNP personnel mula sa Quezon City Police District at Eastern Police District ang ipinesto sa lugar para tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng aktibidad. Mula pa 3:00 ng madaling araw ay nakapwesto na ang mga pulis sa Ortigas Avenue upang agad na makapagbigay ng seguridad at serbisyo para sa ating mga mamamayan. Nangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel Alan D. Docyogen, ang ground commander na nagsisiguro ng maayos na koordinasyon ng mga unit, tamang paglalatag ng tauhan at mabilis na pagtugon sa anumang pangangailangan sa lugar. Una-una mula sa pamumuno ng ating butihing Regional Director, Police Major General Anthony Abeleda Abirin, at ang ating District Director, the incoming Police Brigadier General Colonel Randy Glenn Silvio. Ang unang-una nilang pinaghandaan ay ang magandang paghahanda bilang isang pulis na tinalaga dito sa Ortigas ay ang panatilihin ang kaayusan. Po ay maganda ang paghahanda kontra sa mga rallyista. Ang pinag-iiting ng ating mga kapulisan is maayos na pagbantay sa mga tao na pwedeng maging balakid sa kaayusan. Kaya meron po tayong mga pulis na tinalaga dito na kasama natin para panatilihin ang kaayusan sa lugar na ito. Lalong-lalo na at ang Ortigas ay ito yung daanan ng lahat ng papunta ng south at saka north. Yes. Kaya
pinapaigting natin at binabantayan natin ang lugar na ito sakali man na may mga tao o kaya may mga ralyesta na manggugulo ayon lang sa kwan natin sa paghahanda natin. Kasama sa mga ipinatupad na hakbang ang traffic rerouting, crowd control at mahigpit na monitoring upang mapanatili ang mapayapang daloy ng pagtitipon. Ayon sa pamunuan, layunin ng masinsing seguridad na protektahan ang kapakanan ng publiko habang ginagalang ang kanilang karapatang magpahayag sa mapayapang paraan. Mula rito sa Ortigas Avenue, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Fe Octaviano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Nakahanda at naka-full alert status na ang buong pwersa ng Bohol Police Provincial Office para sa 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Patrolwoman Judith Nicanor sa report. Nagsagawa ng masinsinang paghahanda ang Bohol Police Provincial Office nito lamang nakaraan matapos ipatawag ang Reactionary Standby Support Force bilang bahagi ng paghahanda para sa nakatakdang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Colonel Patricio Digay Jr., Provincial Director, na personal na nagbigay ng direktiba sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Bilang tugon sa full alert status, agad na inatasan ni Police Colonel Digay ang RSSF personnel na manatiling handa para sa posibleng agarang pag-deploy anumang oras. Ang kautosang ito ay bahagi ng mas pinaigting na security measures upang matiyak na handang makapagbigay ng mabilis at organisadong aksyon ng kapulisan kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon sa panahon ng aktibidad. Ang pagmamaster sa RSSF ay nagpapakita ng proaktibong hakbang ng PNP Bohol sa pagpapanatili ng public safety, peace and order at sa pagtiyak na ang lahat ng personnel ay nasa tamang kondisyon at posisyon bago pa man magsimula ang pagtitipon. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Digay, nananatiling determinado ang BPPO na ipatupad ang lahat ng kinakailangang seguridad at koordinasyon upang maging maayos at mapayapa ang gaganaping peace rally at upang patuloy na protektahan ang kapakanan ng publiko sa buong Bohol. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Kalmado ang unang araw ng INC Peaceful Rally habang patuloy na nagbigay ng seguridad ang kapulisan upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng pagtitipon. Police Senior Master Sergeant Mauricio Ruiz at Patrolwoman Evelyn Lumabi. So, partner, kumusta na ito? Simula ka na lang madaling araw o gabi pa lang, andito na tayo. Kumusta ang sitwasyon dito sa San Sebastian Recto? Yan. Sir, simula kagabi, alas 10 pa lang ay andito na ang mga tropa. So, Iba't ibang distrito sa region, ano? Mula Police Regional Office 1 hanggang Pro 5, andito na. Para panatilihin ang seguridad at kaayusan sa 3 days peaceful rally. So, nakapagpahinga na rin yung tropa, di ba? Oo, sir. Tapos, nakakain na rin. Yes. Sa ngayon, naka-standby sila para... Kasi mula pa kagabi, anong oras? Alas 10 po yata, alas 7 pa lang, nakaporma na yung tropa. Kumusta po ang sitwasyon nyo dito sa Maynila at iba't ibang lugar ang pinuestuhan ng ating tropa mula sa RMB, sir? At siyempre kasama din ibang mga distrito at ibang region, sir. Opo. Sa ngayon ay handa-handa naman po ang tropa natin at matagal naman po na pagplanuhan, physically, emotionally, at ready po sila. So, sir, yung pagpapahinga ng tropa, sir, paano po yung kalahati? Nagpapahinga, kaya natutulog para, sir? Ayun po, siyempre po, para po makagain po rin ng lakas, kailangan po nila yan. Lahat po tayo ay siyempre napapagod din. So, kailangan natin sila i-shifting ng scheduling yung nila, ang pagtayo. Kasi so far, sa ngayon, tahimik naman. So, kailangan natin pagpahinga ng mga tao natin. So, ito po yung mahaba 3 days po ito So, kailangan natin magpahinga din. So, sir, baka meron kang payo sa ating mga kababayan na sabi na maging mapayapa itong 3 araw na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Sa akin naman po, sa ating mga kapatid, kailangan nating maging
maingat. At syempre, Mahinahon siya, di ba? kailangan nating maging mahinahon. Kailangan natin na maging responsable sa bawat aksyon natin. At ang mali nating aksyon ay magdudulot ng hindi rin maganda. So mga kapatid, sundan lang po natin. Yung naayos lang, naayon sa batas. Doon tulong po. Karapatan nyo po yan. Magprotesta o kung ano pa man. Pero tandaan po natin, kailangan natin maging maayos. O Kalmado. Kalmado. Dapat kalmado po tayo. So ano man yung mga hinaing natin, maging kalmado palagi. Nandito po ang kapulisan, lalo ng PERSA ng Regional Mobile Force Battalions, papumuno po ng aming buting Force Commander, Police Colonel Celso Mansibang Rodriguez, at of course sa ating Regional Director, ang ama ng NCRPO, walang iba, si Police Major General Abirin. Nandito po ang RMP, nandito po ang PERSA ng NCRPO para magsilbi at iminti na ang katahimikan ng buong programa sa loob ng 3 araw. So mga kasama, sama-sama po tayo sa isang hangarin na matiwasay at maayos po na peaceful rally. Yan po ang pinaka-mission natin dito. Mula po dito sa lungsod ng Maynila, Recto, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. Patrolwoman Evelyn Tilumabi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Maraming salamat sa ating PNN correspondents. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang lalaki matapos ang kasong sexual assault sa isinagawang operasyon ng PNP Mondragon. Ang balitang yan ay tinutukan ni Patrolwoman Cristel Palapax. Ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong sexual assault sa barangay Santa Catalina, Mondragon, Northern Samar. Bandang 2:20 ng hapon nang maresto ang akusado ng matauhan ng Mondragon Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong sexual assault kaugnay sa Section 5 ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may nirekomendang piyansa na 200,000 piso para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Mondragon Municipal Police Station para sa kauklang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang Mondragon PNP ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na huliin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon may patupad ang kapayapaan ng bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palapax. Puspusan ang paghahanda ng PNP sa seguridad sa Mindiola upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng mga aktibidad sa lugar. Yan ang balitang aking tinutukan. Magandang umaga mga ka-PNN, nandito tayo ngayon sa Mindiola, sa Maynila, kung saan puspusan ang paghahanda ng Philippine National Police upang masiguro ang kaayusan at kapayapaan ng mga lalahok sa 3 araw na protesta dito sa Maynila. Sa ngayon ay naka-standby ang kapulisan dito sa Mindiola at wala pang nagkikilos protesta. Patuloy na nakahanda ang buong puwersa ng Philippine National Police sa kaliwat kanang protesta dito sa Maynila upang masiguro ang kapayapaan sa naturang pagtitipon. Mula dito sa Mindiola, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagpapaalala ang PNP laban sa pagkalat ng fake news at maling impormasyon upang mapanatili ang tamang kaalaman at maiwasan ang panik o kaguluhan sa publiko. Alamin ang detalye nito sa balita ni Patrolman Don Brosas. Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news sa social media at iba pang online platforms. Paalala ng PNP na ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong balita ay maaaring magdulot ng kalituhan, takot at pagkasira ng reputasyon ng mga individual o institusyon. Upang maiwasan ang fake news,
Narito ang mga paalala mula sa PNP. I-verify ang source. Siguraduhin galing sa opisyal na PNP pages, government agencies o lehitimong media organizations ang balitang inyong ibinabahagi. Hindi lahat ng viral ay totoo. Maging maingat sa mga larawan at videos na lumalaganap online. Maaaring luma, edited o pinalabas ng hindi tama ang konteksto. I-report agad ang makakita at mapanlinlang na posts. Kung may makitang kahina-hinalang impormasyon, i-report ito sa PNP o sa platform kung saan ito na-post. Huwag mag-share ng hindi napapatunayan. Panatilihing responsable. Think before you click. Ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng panik, takot at kaguluhan. Sumunod sa opisyal na advisories. Ang PNP lamang ang nagbibigay ng verified security updates, traffic rerouting at public safety reminders. Makipag-ugnayan sa mga PNP hotlines para sa mga tanong o paglilinaw. Direktang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station o sa opisyal na communication channels. Sa panahon ng mabilis na pagpapakalat ng impormasyon, ang pinakamabisang sandata ay ang pagiging mapanuri. Sama-sama nating labanan ng fake news upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa buong komunidad. Maraming salamat, Patrolman Brosas. At iyan ang mga kaganapang iniulat ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. At mga ka-PNN, 38 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.